Samantala, tinapos na ng Senado ang pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights sa mga umunoy kaso ng extrajudicial killing sa bansa na inuugnay sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Narito ang hatod na balita ni Joyce Balancio. Sa Lunes, inaasahang ilalabas na ni Committee Chairman Senator Richard Gordon ang report ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa naging investigasyon nito sa mga manay kaso ng extrajudicial killings. Sa pagtatapos na pagdinig ng komite kahapon, sinabi ni Senator Gordon na wala silang ebidensyang nakalap na nagpapatunay sa alegasyon ng nooy Committee Chairperson na si Senator Laila De Lima na may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga ang mga kaliwat kanan na pagpatay. Ang mga kasong ito anya ay hindi state-sponsored at hindi rin inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. The president is inspired to kill drugs because he really means to eradicate drugs. But I don't think he's really gonna push anybody to say kill. Kapabayaan. Lahat. Before, the moment the first drug hit this country and we didn't do anything about it, lalaganap at lalaganap yan. Ayon pa kay Senator Gordon, isasama nila sa committee report ang mga testimonya ng mga testigo at ang mga sinabi ng mga resource speaker. Maliban lamang sa mga naging pahayag ni Edgar Matubato na aniyay puro kasinungalingan. Nakita nyo, hinuli siya doon sa illegal possession of firearms. Meron pala sa kaso lumabas dito, hindi ko alam yun. At tinurn over na siya doon sa PNP. May perjury doon. Pinagsama-sama mo yan, there is connectivity na tila there really is an effort to try and pin down Mayor Duterte on this battle. Isasama rin sa report ang mga rekomendasyon ng komite, kabilang na nga ang pagdadagdag ng pondo para sa police operations at ang pagpapabilis na investigasyon ng PNP sa mga operasyon kung saan namamatay ang mga inaaresto. Ipinangako naman ni Senator Gordon na magiging bukas sa publiko ang committee report. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.